Magandang araw po. Ako si Gilord Ibarra at ang aking ulat ng libro ay tungkol sa ang tunay na 10 utos ni Apolinario Mabini o sa Espanyol ay El Verdadero Decalogo. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak noong 1864 sa Tanauan, Batangas. Kilala siya bilang utak ng himagsikan at pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Nag-aral siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas at naging mahalagang leader sa unang Republika ng Pilipinas. Kahit na paralisa dahil sa pulyo, nananatili siyang aktibo sa pagsulat at pagpapayo sa pamahalaan. Isinulat niya ang tunay na 10 utos noong 1898 upang hubugin ang moral at makabayang kamalayan ng mga Pilipino. Para kay Mabini, ang tunay na kalayaan ay hindi lang laban sa dayuhan, kundi laban din sa katiwalian at kawalan ng disiplina sa sarili. Ang aking thesis at ang 10 puntong haligi, ang tunay na kalayaan ng bansa ay nakasalalay sa disiplina, pananagutan at pagkakaisa ng mamamayan. At ang 3 punto ay, una, mahalaga ang moral na konsensya. Dapat gawin ng tama hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ay nararapat. Ikalawa, dapat unahin ang bayan bago ang sarili. Ang kaunlaran ng bansa ang daan sa tunay na kaligayahan ng mamamayan. Ikatlo, ang kapangyarihan ay mula sa mamamayan. Ang pamahalaan ay dapat makatarungan at para sa lahat, hindi batay sa dahas. Lakas ng argumento ko. Malakas ang argumento ni Mabini dahil malinaw at praktikal ang kanyang mga aral. Inuugnay niya ang personal na asal at kapakanan ng buong bansa. Napapanahon na rin ang kanyang ideya tungkol sa disiplina, pagkakaisa at responsableng pamumuno. Kahinaan ng aking argumento. Isang kahinaan nito ay ang pagiging masyadong idealistiko. Hindi lahat ng tao ay kayang sumunod sa mataas na pamantayan, lalo na sa mahirap na sitwasyon. Kulang din ito sa konkretong paraan kung paano ipatutupad ang mga utos sa pamahalaan. Sa wakas, itinuturo ni Mabini na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa disiplina at pagkakaisa.